Ang dami nang mga nagsulputan ng mga units ngayong 2024. At syempre, hindi magpapahuli si Vivo dahil nandito na yung mga V30 series nila na papalit kay Vivo V29 5G. Yo, what's up guys? This is Hero Arigo from Pwedetech at sa video ito, pag-usapan natin ang Vivo V30 5G. Unang mapapansin mo dito guys is yung kakaibang kulay. So mga light colors ang nirelease ni Vivo para sa unit na ito. Slim body lang din siya at syempre mapapansin agad natin yung aura light niya. Dati kay Vivo V29 5G is pabilog. Dito naman kay Vivo V30 is pa-square na yung aura light. So ito yung tinatawag nila na studio quality aura light. So IP54 na rin ang unit na ito, dust and splash resistant. Build quality guys, yung back is glass na rin. 186 grams na rin ang kanyang timbang. Meron pa rin itong USB-C 2.0 para sa kanyang charger at earphone. So wala na talagang 3.5mm audio jack. Loudspeaker na rin ito guys at meron itong dual card slot. So para sa dalawang SIM kasi hindi na ito masasaksakan ng external micro SD. And display pa rin ang kanyang fingerprint scanner at meron pa rin itong Face ID recognition. 5,000 milliamps yung kanyang battery. Good news guys dahil nung Vivo V29 is nasa 4,800 milliamps. Ngayon ginawa ng 5,000. 80 watts fast charging pa rin ang unit na ito. Punta tayo sa kanyang screen. Guys, ang unit na ito is merong 6.78 inch Full HD Plus AMOLED display. 120Hz screen refresh rate. 300Hz naman para sa kanyang touch sampling rate. HDR10, 1 billion colors at ito naman ang kanyang screen resolution. Guys, ang ginamit ng glass protection nito is Cat Alpha. At syempre guys, kapag AMOLED, napaka-vibrant ng kulay at ang display nito. At isa pang napakaganda nito guys is yung kanyang peak brightness is aabot ng 2,100 nits. Makikita mo pa rin yung kanyang display kahit nasa outdoor ka pa. Dito naman tayo sa camera guys. Dual rear camera ito. Baka sabihin nyo, ang pangit kasi yung iba, triple camera. Ang dual camera ng Vivo V30 is parehong 50 megapixels. So main camera is 50 megapixels, naka-wide na yon at meron ng OIS. At napakaganda guys ng ginawa ni Vivo dahil napakalaki ng kanyang camera sensor size. So nasa 1/1.55 inch. So mas malaki yung sensor, mas maganda ito sa mga low light situation. So mas malawak yung sagap ng light natin sa ating camera. Para naman sa kanyang secondary camera, so meron itong 50 megapixels para sa ultra wide. Kaya din kumuha nito guys ng 4K at 30 frames per second para sa kanyang video resolution. At 1080 naman kung gagamit ka ng 60 frames per second. So napaganda pang slow motion. Guys, ang camera nito is merong OIS at EIS. Sabay itong gagamitin. At dahil doon, mas smooth at steady yung makukuha nating video. Punta naman tayo sa kanyang front camera. Meron pa rin itong 50 megapixels. So napakaganda ng ginawa ni Vivo dahil katulad ko bilang isang content creator, mas prefer ko talagang mag-shoot sa front camera. So front at rear camera pareho lang ng megapixels. Dito naman sa kanyang selfie camera guys is kayang kumuha ng 4K at 30 frames per second. Meron pa rin tong steady face at ang dami ng mga features na dinagdag ni Vivo sa kanyang camera features. Meron pa rin tong dual view video, astro photography at iba pa.
Sabi ko na kanina, meron itong studio quality aura light. So, mas pinalaki at ginawang square yung kanyang shape. So, pwede mo din itong i-adjust ang kanyang warm tones at pwedeng cold tones. Napakaganda na guys, lalong-lalo na kung ikaw ay nagvi-video, kung medyo madilim or low light situation. Gagawa din tayo ng camera test para sa unit na ito. At syempre, punta na agad tayo dito sa ating processor. Guys, ang Vivo V30 is mayroong Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Guys, napakaganda. Sumabay na talaga si Vivo sa mga Gen series ng Snapdragon. Meron itong 12GB RAM at 256 internal storage. So, ang presyo nito guys, nasa 24,999. So, balita ko, maglalabas din sila ng variant na 512GB storage. Then, ang unit na ito is, yun nga, 2024 Android 14 na talaga yung gamit nito. Syempre, octa-core na rin at Adreno 720 para sa kanyang GPU. Isa itong malaking upgrade kung ikay gumagamit ng Vivo V29. So dito meron tayong Vivo V29. Napakasulit guys kung mag-upgrade ka from Vivo V29 to Vivo V30 dahil nga mas optimized na yung system, Android 14 tapos Snapdragon 7 Gen 3 pa ang processor nito. So hindi pa talaga yung on-hand review natin dahil wala pa tayong natatanggap mula kay Vivo para sa demo ng Vivo V30. So yung nakita nyong video na hawak natin to yung mga demo phones or display doon sa mga mall. So yun guys, gagawa tayo ng deep review soon sa unit na ito at camera test, game test na rin. So huwag kalimutan mag-subscribe at syempre mag-like sa video natin. Comment na rin kayo kung ano yung gustong request para gawin natin sa mga susunod na video. Once again guys, this is Hero Warigo from Pwede Tech. Kita-kita sa susunod na video. Let's go!